Afternoon. Afternoon po, Doc. Hello, pwede na ako mag-start? Yes po, Doc. Nag-exam na kayo ng neuro? Yung long quiz nyo? Yes po, Doc. Katatapos po ng 3 blocks kanina po. Ah, okay. Sige. So, it's our last meeting for this month. Di ba? Parang academic rate nyo ba this week? Starting, half day kayo next week? Ay, tomorrow, di ba? Yes po, Doc. Okay. Then, pasok nyo next week na, April 1. Tama? Yes po, Doc. Okay. So, be talking about your reticular activating system, your RAS. Hindi yung RAAS, your RAS, or reticular activating system. In your sleep-wake cycle, it's located in your brainstem. So, a large region of brainstem, your reticular formation. Ito siya. Laser point. Yan. Okay. Actually, may mga kwan dyan, parts ng in your reticular activating system that is responsible for um, regulation of your rapid eye movements and non-rapid eye. So it's parang masyado pang maaga para ma um ma is maalam may specific subjects kasi yon, no? Ayoko naman tawag nito, mag-overlap kami. Okay? So in your polysomnography, no? So stimulation causes arousal and low voltage and fast EEG activity. So tandaan nyo lang if in your RAS or your reticular activating system, it is involved in your regulation of sleep. Okay? Thus is involved in the maintenance of your sleeping cycles. Okay? Or yung tinatawag nating circadian rhythm. Okay? So ano ba tong circadian rhythm? So ito yung parang tinatawag na body clock. Wait lang si Papa. Wait. Wait lang guys. Parang nagpapatimpla ata ng kape. Wait lang. Hello? Naririnig? Naririnig? Yes po, Doc. Okay, so your circadian rhythm is your body clock, di ba? Ito yung tawag na body clock natin, your internal body clock, okay? Or body's internal clock. So in circadian rhythm, it is a daily rhythmical change in behavior or physiological process and a regular fluctuating from a high to low points of certain body functions and behavior. So, di ba?
napapansin nyo pag, di ba, pag natutulog tayo, or for example, alas 4 or alas 5, or yan, nagbrowse ka lang sa cellphone mo, then nakatulog ka, then parang nasa 5 hours sleep yon. Then after nun, hindi ka na makatulog, di ba? Tapos may mga times din na bakit parang fix yung nagugutom, di ba? Nagugutom tayo ng alas 7 sa umaga, alas 12 ng hapon, then ah, alas 5 ng madaling araw, alas 5 ng hapon, something ganun, di ba? O di kaya parang pag, tawag nito, pag malamig ang panahon, di ba? Malamig ba dyan sa tubi? O mainit na? Mainit daw. Mainit na. Okay, so yan, so sa tubigan raw, di ba, mainit. So parang mamayo kayo, di ba? Parang ang ayaw nyong bumangon, ayaw mag-review, di ba? So that's um ang tawag, your internal clock also is influenced yan, okay, by your outside factors. Okay? Yan, also yung, di ba, pag may araw, syempre gising tayo. Pag wala ng araw, syempre mostly tulog. So, di ba sabi ko, tawag nito, influenced by the kwan, di ba? Yung mga outside factors like such as the sunlight, di ba, or temperature. Okay? Okay, so your circadian rhythm, yan, parang yan. Okay? Ano yung important purpose niya? They have, parang they prepare, okay? They prepare your body for yung mga expected changes in the environment. Okay? So, for example, ano yan? Yan, yung sinabi ko, uh, the time for activity, ano pa ba? Time for sleep. Okay? Yung mga times to eat nyo. Okay? Yung sabi ko, yung mga external, at sabi na, mga external factors, okay? Yung mga external cues, okay, are also important. Even the artificial light, di ba? Simang natutulog dito na may parang may dim light, o di ba may mga nakakatulog dito na ayaw sa sobrang dilim. May nakakatulog din dito na gusto yung parang meron silang nasisinagan sila ng light, yung mukha nila. Okay? So that's your circadian rhythm. So nade-range yan kung the way you tawag nito, change your body clock, ba? Paano ba? Sige nga, magkwan nga tayo. Can you share your kwan? Si kwan na lang, Angelo. Ano po yun, Doc? Ano ba ang body clock mo ngayon? So paano ka pa? Sige, ito, i-share ngayon ni Angelo kung ano yung kwan niya. So ano ba yung routine mo every day? Parang ganun. Parang everyday po, since mas gumagana po yung brain ko sa gabi, Mm. parang mas sa daylight po, inuuna ko pong mag-rest. Then, parang natutulog po ako till midnight. Then, gising po. Basta pag umaga po, ganun, Doc. Doon na po yung period of review po, ganun, for incoming So, quizzes. Since maraming quiz po. so gabi ka nagkokwan. Yes po, Doc. Okay. Tapos parang lahat naman tayo, di ba? Or ano ba, sa akin naman, kung yung mga mahihirap talagang subject sa akin noon at syempre hindi ko sa ulo lahat, talagang di ako natutulog noon. Noon, ganun ako. So, hindi ko naman sinasabi no, okay, matulog. So, basta ganun lang talaga yung clock ko. Pag nag-shift sa ganun. Pero parang I discourage na ginagawa ko yun noon kasi after nung kinaumagahan, di ba, syempre may mga iba din na hindi naman fix yung mga sked ng exam or quizzes. So parang mapambayaan mo. So dapat ah, may sked ka talaga, no? Pero syempre, ah, tawag nito, estudyante tayo, diba? Mas masarap matulog dati. Okay?
So we have your EEG. So what is this EEG? So electroencephalogram. Okay, your electroencephalogram is a recording of your brain activity. So it's made up of alternating excitatory and inhibitory synaptical potentials in the pyramidal cells of your cerebral cortex. So an electroencephalogram is a recording of your brain activity. So ayan, so parang test siya, we test to measure your electrical activity in the brain. Okay, using this small mga metal discs or mga electrodes that is attached to the skull. Okay, your EEG also used to evaluate several types of your brain disorders. Okay? Actually, we have this in pag nakapasa na kayo, RT na kayo, merong mga kwan tayo eh. Pwede kayong maging polysomnographer ata tawag doon or may ibang title. Polysomnographer. Parang nag-specialize ka sa sleep. Eh, parang ganun. Okay? Malaki ang bigaya, malaki ang kwan dyan. Pag nag-training ka, then isa ka ng polysomnography technologist, tapos in demand to sa kwan, US, okay, US. Actually, kung dapat maging board certified US ka pa na polysomnography, yun naman yung kwan. I'm just encouraging, hindi naman sila encourage, just sinasabi ko lang yung mga ibang mga ibang kwan ng artist. So, hindi lang sila sa hospital, pwede ka rin mag-specialize. Okay? So, may kaibigan ako isang ganito eh. Kwan siya, Philippine, nasa Lung Center siya ngayon. Isa siyang kwan na ngayon, isang polysomnographic technologist atang tawag dito. Na RT. Sa RT lang naman talagang pwedeng magganito. Okay? So, these are the waves. Okay? So, siyempre hindi ganito. So, talaga sa actual, talagang kwan yan. Like in ECG, talagang ah, kakalito. Okay? So, you have your alpha. Tandaan nyo lang to, di ba? Okay. So, alpha, your beta, your theta waves, and your delta waves. Okay? Ang possible na itanong dito is that, what waves are seen in EEG of a person with like that and like that? Okay? Ganon. So, sa alpha, ito yung mga with, persons that are awake, okay? Hindi sila tulog, pero persons with closed eyes. Yan, nagtutulog. Makikita mo naman kung nagtutulog-tulog lang si patient o hindi, naka-close eyes, tapos awake pala sa close eye. Bayan, close eyes. Okay? So sa beta wave naman, so beta wave ganun lang din, parang alpha, awake siya, awake, pero open yung eyes. Okay? Wave ito ng, wave ito ng nasa REM sleep, rapid eye movement sleep. Tandaan nyo yan. Next, your theta. Okay? So, itong theta waves whatsoever. So, early stage siya, no? Early stage of slow wave sleep. Okay? Ito, mostly common siya sa mga brain disorder. So, may mga brain disorder. So, siyempre normal waves tong mga to. So, ito yung mga, pag sa normal na tao, ito yung mga early stage of slow wave sleep ang tawag dyan sa theta. So, itong theta waves naman, pag more common to sa mga may brain disorders. Brain disorders or degenerative brain state. Okay, degenerative brain state. Brain states. Okay, degenerative. Okay.
Next is your ano to? Gamma, delta. Delta waves or your delta waves ba? O, delta waves pala. Well, pag delta waves, ano to? Most common to sa mga infants. Okay, infants. Kasi ito yung mga deep sleep, di ba? Parang yung mga, yung mga bagong sanggol, di ba? Parang, wala, di naman na sila magising, di ba? Yung mga deep sleep. Okay? Ayan. So pag tinanong for example, what waves are seen in an ECG of a person with eyes open but awake? So ang sagot, Beta, Doc. okay, very good. Beta. Okay, tandaan nyo yan ha. So pag person naman with eyes open or eyes closed but awake, so we have your Alpha. alpha. Okay? Theta naman, ito yung mga brain disorders and degenerative brain states. Okay, theta wave yan. And your delta is your infants. Ito yung mga deep sleep. Okay? So, nice to know that due to the activity inhibitory process and not merely due to your sleep, okay, sleep is due to an active inhibitory process and not merely due to the fatigue of reticular activating system. Okay, so possible na cause niya daw is the secretion of your pyramidal peptides that causes this your sleep. Okay, so this is your stages of your sleep. Oh, diba sinabi natin sa rapid eye movement sa beta. Okay. Pag itong stage 1 to 4, ang tawag diyan, anong tawag nyo diyan? Kasi types of we have two stages lang talaga. We have four stages. Pero itong four stages under siya sa 1, 2, 3, 4. Under siya sa non-rapid eye movement sleep. Okay? Or your slow wave sleep. Okay? Non-NRM to. NREM. Non-rapid eye movement sleep or ito yung slow wave sleep. Pag sinabi kasi natin REM or your rapid eye movement, ito na yung andyan na yung paradoxical sleep tinatawag. REM. Okay? So, in your non-rapid eye movements, sleep or your slow wave sleep, you have your stage 1, tandaan, alpha plus theta wave lang yan. Okay? Your alpha plus theta wave, bakit? So, your parang your alpha waves intersperse with your theta wave. So, parang nag-mix may alpha, then theta. Parang ganun. So, that's your stage 1. Okay? Okay? So, ito yung sinatawag na light sleep. So, itong stage 2 and stage 3, ito yung deeper or slow wave sleep na tinatawag. So, stage 2, your theta waves, mas predominant. Diba, sinabi natin slow wave sleeps, theta waves. Okay? Your theta waves ano ba ito? Interrupted by your sleep spindles. Your theta waves is interrupted with your sleep spindles and your potassium complexes. Okay. Next stage naman is your stage 3, your delta. Okay. That is with or without interruption of your sleep spindles. Okay. And your stage 4 is your delta wave alone. Okay. And your rapid eye movement is your beta wave. So ito. Okay. O, stage 1, alpha theta. Stage 2, theta wave that is
interrupted by your sleep spindles and your potassium complexes. Sorry, ng plus potassium yan. Your stage 3 naman, delta waves with or without sleep spindles, interruption. And stage 4, delta wave alone. While your rapid eye movement is your beta wave. Nakuha? Nakuha, okay? Okay. So, okay. So, i-compare natin tayo ng slow waves sleep, so rapid eye movement sleep or ito yung paradoxical sleep. Okay? So, tanungin natin si Nicole Fernandez. Miss Nicole. Hello po, Doc. Hello. Good afternoon. So, uh, ang tanong ko lang is, usually sa dreams, okay, di ba nagkakaroon tayo ng panaginip? Saan usually nagkakaroon ng dreams? Okay? Or active dreaming na tinatawag. So, saan ba yan? Sa non-rapid eye movement sleep ba yan? Or sa rapid eye movement sleep? Doc, sa REM po. Sa REM. Okay, very good. So, active dreaming siya. AD na lang sabihin ko, active dreaming is presence in a rapid eye movement. So, itong non-rapid eye movement, pagdating sa panaginip or dreams, dreamless siya, dreamless or unremembered dreams ang tawag dyan. Dreamless. Okay. Also note that in active dreaming, okay, it occurs every 90 seconds. Sorry, 90 seconds. 90 minutes. Okay, it occurs 90 minutes. It occurs every 90 seconds. Okay. So, ano to si Taberna Mark. Taberna Mark Aldrey ba to? 2C. Mr. Taberna. Yes, Doc. Okay. Mark. So, ano napapansin mo sa mga um, sa mga autonomics mo pag sa non sa ito tayo, sa rapid eye movement? Siyempre, in rapid eye movement sleep, meron kang rapid eye movements, di ba? Anong napapansin mo sa sa muscle tone, di ba? Pag tulog ka, naka-deep sleep ka na rapid eye movement sleep. Sir, relax portions. So parang Relax.
Increase ba yung muscle tone mo dyan or decrease yung muscle tone? Decrease po, Doc. Okay, very good. You have your decreased muscle tone. Pwede. Sa kwan naman, sa eyes, sa pupil, diba? Na-try mo na ba yun? May kapatid ka ba na pagtulog, tinitignan mo yung mata, tapos tinitignan mo yung mata, anong napapansin mo dun sa black yun, your pupils? Constricted ba siya or dilated? Doc, dilated po ba? Dilated siya? Hindi patay Ay, na siya. Doc, constrict po, Doc. So, anong medical term mo dyan? O, patient ask nyo, meiosis or mydriasis? Mhm. Pupillary constriction. Mark. Iulit po. Hmm? Sorry po. Pakiulit nga po, Doc. Ah, ano yung medical term for your pupillary constriction? Doc, meiosis po. Okay, meiosis. In terms naman your body movements, okay, nasa deep sleep ka, okay, in your rapid eye movement sleep, your REM or paradoxical sleep. Ano kaya, increase ba kaya or decrease? Napapansin mo sa mga nasa naka deep sleep na mga kapatid mo or o ikaw? May active, 'di ba? Active body movements. Active body movements, may rapid eye movements, rapid eye movements. Ano pa? Increase ang brain metabolism. Okay? Pero syempre, your blood pressure, your respiratory rate, your heart rate, irregular yan. As compared kasi sa your slow wave or non-rapid eye movements, okay? Nagdi-decrease yung mga yan. Your blood pressure, your heart rate, and your basal metabolic rate. Ano lang yung increase dito sa slow wave sleep? Sure? Siyempre, isipin yung mga parasympathetic nyo, your GI motility. Di ba? Motility. O, Mark, Yes, Doc. o ano pa yung last? O napapansin mo pag nagising ka dyan sa REM sleep mo, simple di mo to alam. Ano, Mark? Doc, pwede pong paulit yung tanong. Ulit? Ano pa yung napapansin mo sa'yo? Pag naka-deep sleep ka tapos nagising ka, Doc, hmm, irregular po pa na breathe.
Oh, meron Break. na yun. Meron na yun. Tayo. Ano napapansin natin? Tayong mga lalaki. Di ba pag nagigising tayo from your deep, nagigising tayo is that, ano, or kahit hindi ka naman ano, ano, ngayon, di ba tumitigas yung ari natin, di ba? Penile erection. Okay? So yun, di ba? So dyan ang penile erection. Ang penile erection ba parasympathetic or sympathetic? Ano, familiar ba kayo sa mnemonics na point and shoot? Pag tumitigas, ibig sabihin, your parasympathetic, di ba? Your parasympathetic yun. Parasympathetic innervation is involved in your penile erection. While your shoot, di ba? Nag-ejaculate tayo. Is that our sympathetic innervation is involved. Okay? Huwag kayong kwan kasi nasa medical field tayo. Lahat yan pinag-aaralan natin. Okay, let's move on. Okay, let's move on to your vasculature of the brain. So let's have 5 minutes bladder break. Then let's go to your blood supply of the brain. Okay. Your vasculature of the brain. Okay, ready na. Naririnig ako. Malinaw at your center of the brain. So it supplies by the two internal carotid and your two vertebral arteries. Okay? Alala nyo na carotid guys. Is one of the two terminal branches of your CCA or your common carotid artery, di ba? When you recall your anatomy of your heart, di ba? The convexity of your aortic arc, di ba? Andyan, di ba? Gives of your three branches, di ba? Ano yung mga branches? Wala na, nakalimutan na. Mga ophthalmic artery, ganun ba? Ophthalmic artery, we are talking about the aortic arch. Subclavian, ganun po pa, Doc. Left common carotid artery. Ganun. Oh, then, Brachiocephalic. okay. Di ba? Huwag yung kalimutan yan na kasi ito yung mga major kwan yun ng kwan. Nasa heart yan. Yung aortic arch gives off three branches, di ba? We have your brachiocephalic trunk, your common carotid, and your subclavian artery, specifically left. Okay, left subclavian artery. Okay? So, yan. So, they lies within the subarachnoid space and their branches anastomose on the inferior surface of the brain to form your circle of Willis. Okay? So, ito pa. Your vertebral arteries naman, okay, is the major artery in the neck. Okay? So, saan galing si vertebral? Nandito siya, di ba? So, galing daw siya. So, it is a branch from the subclavian artery. So, yan. The branch of your subclavian artery. Okay? So, your internal carotid, your ICA, internal carotid artery. Okay? So, enters the carotid canal in the petrous portion of the temporal bone. Okay? So, nice to know na may apat silang branches. We have your cervical. Nice to know lang to, petrous, cavernous, and your cerebral arteries. Okay? So, ito kasing internal carotid. So, parang siya yung nagsusupply ng anterior circulation ng brain mo. Okay? Kaya parang uh,
your anterior, kasi sa brain kasi, merong tinatawag na anterior circulation and your posterior circulation. Okay? So your anterior circulation is the main supply of blood in the brain. Okay? Okay, so for ang tawag nito para maintindihan nyo to. Okay, so for example, may rheumatic heart disease, may rheumatic heart disease si patients or any pathology in the heart, that will lead to the thrombus formation. Kasi pag may ganun, di ba, maglalodge yan, pupunta yan sa brain. Okay? Okay, it will almost likely to be lodged, okay, in the anterior circulation, causing infarction. So yun yung importance niya. Okay? So, di ba, right and left kasi yun, di ba? Right and left po, right and left internal carotid artery. So, itong right, galing siya saan na siya galing? Sa aorta, di ba? Then magba-branch, di ba may tatlong branch yung aorta? So, saan na siya? Mamili lang kayo sa tatlo, common carotid, brachiocephalic, o right subclavian or left subclavian. Review lang. Tingnan nga, i-connect nyo nga kung naaalala nyo talaga. We're talking about your right ICA, right internal carotid. So from aorta, tapos magpa-branch siya sa Common carotid artery to. common carotid ba? Right. Parang left yung sinasabi mo, Christian. It's right. Brachiocephalic muna daw. Brachiocephalic. Ah, diba? So from brachiocephalic, pupunta siya sa Right right, subclavian artery. hindi, right common. Right common carotid. Papunta sa right internal carotid. Right. Okay. So yan, right internal carotid. Pag sa left naman, so aorta lang din. Aorta, then, ang sabi ni Christian kanina is your common carotid, di ba? Common carotid artery. Papunta sa left, Left sorry, left. subclavian. Left common carotid. Papunta sa Left subclavian po. hindi na siya mag branch out doon. Dediretso na siya sa left internal carotid. Hindi ka. Okay? Like that. Okay? So review lang naman yun. So sa vertebral arteries naman, so transverse foramen of the cervical vertebra. So ilan yung cervical vertebra natin? 7 daw. Okay, very good. 7. So this is your the cervical spine with both your with your vertebral arteries in the transverse foramen and your emerging spinal. So this is your topographic relationship of your spinal nerves and your vertebral artery. Sabi niya, the passageway by which the vertebral artery, veins, and nerve can pass except for the foramen of C7. Ano ba yun? Except. So, paano? So, ito yan. Yan. So, diba? Nang papas sila sa lahat sa foramen except sa C7. So, hindi na siya, nasa anterior na siya. Diba? Hindi na siya nag-pass sa foramen ng C7. Okay? Nag-gets nyo ba yun? Okay. So, bilateral arteries merge to form your bilateral vertebral arteries will merge to form your basilar artery. Okay? Okay. So this is very important topic, your circle of Willis. So your circle of Willis is your anastomosis between the branch of the two internal carotid arteries and your two vertebral arteries. Bakit two? Kasi siyempre your brain is divided into two, di ba? Parang ganyan. Okay?
So your circle of leaves kasi, this is a circulatory anastomosis, okay, that supplies blood, syempre, to the brain and your surrounding structure. Okay? So the brain receives its arterial supply from its cerebral arterial circle. So ito yun, ito yung circle of Willis. Okay? Okay. So isa-isahin nga natin para hindi na natin discuss mamaya. So arteries in the longitudinal fissure, ito includes your anterior cerebral artery and your your anterior cerebral arteries kasi is connected by your anterior communicating artery. Tama nga naman. Left anterior cerebral artery and left anterior cerebral artery and your left anterior cerebral artery is connected via your anterior communicating artery. Tama. Okay? So, saan dito? Ito. Big branches of your internal carotid artery, we have your middle cerebral artery. Okay? Arteries. Okay? So, posteriorly, sa likod, okay, sa likod nung kwan, so nasa base na to, okay, is your MCA. Okay, your MCA, pag sinabing ACA, your ACA, your anterior cerebral artery, your MCA or middle cerebral artery is connected to your PCA. Okay? Via your posterior communicating arteries. So, yan. Okay? Diba? Madali lang siyang i-trace. Okay? So, forming now your basilar arteries. Okay? Pag nag-join yan, forming na your basilar artery. So, itong basilar artery naman to, branches out. Ito yung branch out niya. To be the vertebral arteries and your, kasi ito na yung neck, sa cervical one mo. And your pontine arteries. Okay? Okay. So, aralin itong circle of Willis. Okay. So, this is the arterial supply of your cerebral hemisphere. So, tandaan nyo, pag sa blood supply ng brain, ICA and your vertebral arteries. Okay, yun lang. So, tandaan. So, syempre, ito yung mga branches niya. So, your anterior cerebral artery. So, this is the arterial supply of your cerebral hemisphere. Okay, your anterior cerebral, na saan siya galing? So, your ICA or your internal cerebral artery. So, ano yung distribution? So, ano yung sinusupply niya? Your cerebral hemisphere, except your occipital lobe. Tandaan nyo yan, except your occipital lobe, your ACA. Saan galing si ACA? Kay ICA, na then it supplies the cerebral hemisphere except the occipital lobe. Okay? Si middle cerebral artery naman, or your MCA, okay? Diba sinabi natin, continuation siya of your ICA distal to your ACA. Okay? So, most lateral surface, okay, it supplies the most lateral surface of the cerebral hemisphere. So, yung anterior cerebral, nakikita nyo itong pointer, itong parang pen. So, ito yung ACA. Ito yung sinusupply ng part ng brain. Siyempre, ito pa rin. Parang ganyan. Okay? Your middle cerebral, saan yan? Ito siya. Middle cerebral artery. Ito. Medyo malaki. Okay? Okay. Next is your basilar. Diba sabi natin, the union of your two vertebral arteries will give off your basilar artery. So, yan yung origin niya. So, ano siya nung distribution niya? Supplies your brain stem, the cerebellum, and the cerebrum. Okay? Posterior cerebral naman is the terminal branch of your basilar artery. Diba? PCA, your posterior cerebral artery. Okay?
Pag sinabing PCA, posterior cerebral, hindi posterior communicating. Iba. PCA is your posterior cerebral artery. So, distribution, inferior sa baba na kasi, di ba, floor na, inferior aspect of the cerebral hemisphere and your occipital lobe. So, siya pala ang nagsusupply sa occipital lobe, sa posterior cerebral artery. So, going back to this picture, so dito sa PCA, okay? So, bakit dinidiscuss natin to? So, importance siya sa stroke presentation. At least man lang, yun lang yung makuha niya yung anong mga, ano yung artery na, kasi ito daw yung palabas, artery na involved, then saan yung origin niya or saan yung distribution niya. Okay? Kahit man lang yung tatlo, your ACA, your MCA, and your PCA. And of course, your posterior communicating. Okay? So, occipital lobe. So, anong usually natatamaan pag anong sensory organ pag occipital lobe? Vision. Ano? Vision. Very good. Okay, tandaan nyo yan mamaya. Okay, vision. Okay? So, posterior communicating naman, so origin niya, so galing siya sa PCA. Okay? So, siya yung sa optic tract. Nice to know lang si PCA sa cerebral peduncle, internal capsule, and your thalamus. Okay? So, blood supply naman sa homunculus. So, di ba, si little man. So, madali lang to. So, all areas are supplied by the MCA. So, di ba, MCA. So, lahat yan. Lahat daw. Yung face, di ba? Yung tongue, gums, yung upper limbs, di ba? Lahat yan. Okay, except the leg area which is supplied by the ACA. Except the legs daw. Kasi nandyan, di ba? Saan ba? Di ba dito yung ACA? Dito yung supply ng ACA. Makes sense, di ba? So, ito naman yung MCA. O, edi, siya talaga yung nagsusupply the MCA. Majority. Except, kasi dito yung ng ACA, di ba? Your anterior cerebral artery. So, mamaya, makikita natin na ano kayang natamaan sa kanya na arteries sa brain or ano yung infarct niya kaya doon na nakikita mo yung patient na may contralateral paralysis, okay, involving the leg. So ano kaya? So tayo mamaya. Okay? Na-gets to? Na-gets? Wait lang. Wait lang. Wait lang guys. Wait lang. Mag-out muna ako kasi parang hindi ko na kwento. Dapat magpa-fly in lang to para may isa pa kasing picture dito. Okay? 2 minutes. Wait lang. Okay na? Nakita na? Hello po. Yes po, Doc. Kita lang. Okay. So, let's go to your clinical correlation of your common stroke presentation. So, guys, basta alam nyo lang na your stroke has two types, your ischemic saka hemorrhagic. Okay? So, we have your anterior cerebral artery. So, saan, di ba sabi ko kanina, saan siya? Dito sa, wait lang. Dito sa part na to, di ba? Dito siya sa part na to. So, pag makita mo yung homunculus, di ba? Pag ni-spread out mo siya, so parang mainly the legs yung sinusupply niya sa part ng brain na to. Tama? So, area supply, the motor and sensory cortices of your lower limbs. So, presentation is contralateral paralysis and normal loss of your lower limb. So, ang ECA most commonly sa lower limb. Okay? Contralateral. Kasi lateral is may lateral. So, pag kunyari, meron kang infarction sa right, okay, right ACA of the brain, so ang presentation niya saan? Sa katawan. Sa right rin ba or sa left? Ipsilateral or contralateral? Contralateral. So contralateral. So mostly, anong naapektuhan?
lower limbs, di ba? Your lower limbs. Okay. There is a contralateral weakness. Okay, tandaan, contralateral weakness of your leg and foot. Okay, so in CT scan, para makita nyo lang, ito siya, di ba? Ganyan, makita nyo ganyan. Okay, bakit pag black, di ba? Sa normal one, sa x-rays, pag black, black na black is air, di ba? So ito ba, anong tawag dito? Ano kayang laman yan? Iba-iba ang x-ray sa CT scan kaysa, di ba? Nag-gets nyo na? Di ba andito yung infarct? So yan. So ito yung infarct. Okay. Oh, makinig. Di ko na ulitin to. So, mas no tong CT scan reading So, normal brain tissue kasi color gray siya. Okay? Kulay gray. So, pag sinabing infarcted area, so itong mga to, mga stroke. Tulad to, mga strokes. Okay? Infarcted area. So, hypodense siya. Hypodense. So, ito, hypodense. Hyperdense ba? Hindi. Hypodense. Ito ang ito yung blackened area. So this is your infarcted areas. So, hypodense tissues as blackened areas. Ito. Okay? Pag bleed naman, ano? White or black? Pag bleed, guys, White po, Doc. white. Okay? Hyperdense naman ang tawag doon, hyperdense. Mostly sa mga may hematoma yan. Epidural, subdural, subarachnoid. Okay? So white. Bakit? Due to? Ano bang meron sa blood? Ano bang components ng blood? Ano ba yung element dun sa blood na Oxygen nagpapaputi? po, Doc. Oxygen? Hindi Anong kwan? Nagbibigay sa Calcium. kanya calcium. Sino yun? Ako po, Dok. Sino yan? May plus ka sa akin. Sino yan? Simon po. Simon. Parang sinabi ko to sa yun. Parang sinabi ko na to, di ba? Yes, Dok. Okay, very good. I'll give you a good what? Jenerin Simon, ano? Wait lang. Yes. Simon. Okay. Okay, very good. So, pag bleed kasi, mga epidural hematoma, ganun, ganun. So, white yan. Puti yan as in. Okay? Due to the blood components which contains calcium. Okay? Siyempre, you need to distinguish also the normal structure that is seen as white here. So, ano to? Ano ba yan? This is your? Siyempre, normal yan. Normal to. Ano tayo? Ito yung calcified pineal gland, di ba? Your calcified pineal gland that are usually floating, di ba? Parang nagpo-float sila. Okay? While sa bleed kasi, pag di ba hyperdense, they are adjacent to the borders. Correct? Diyan, or di kaya diyan, bleed. Okay? Adjacent sa border of your spaces. Okay? Or di kaya diyan. Yan. May delineation. Okay, enough of your ACA. Your MCA naman, o di ba dito? Okay? Pointer na lang. Okay? So affected area supplied motor and sensory cortices of your upper limbs and face, temporal lobe, and your frontal lobe. So di ba yung sa kwan, dun sa motor homunculus, ano, di ba? Parang lahat daw is, ano, ano yung major blood supply nila? ACA or MCA? MCA po, except for MCA the po, leg. Dok. Okay, except the legs, di ba?
with upper limbs, face, temporal lobe, and frontal lobe. So, siya yung contralateral, nagkakaroon ka ng contralateral lang din. Contralateral weakness of the face and arm naman sa MCE. So, yan, presentation, contralateral paralysis and sensory loss of the face and your upper limb. Okay? Paano pala pag yung stroke is, for example, yan, kunyari, ito is right, ano ba yung dominant brain natin? Is it right or left? Left. Left, di ba? Left, kaya karamihan is anong handedness? Right. Right-handed. Right, di ba? So, ito yon. So, for example, ito, MCA infarct siya. Okay. So, sa left, okay, so sabi nila, if the stroke is in dominant hemisphere, so for example, sa left, so nasa, di ba dominant hemisphere siya sa left, kaya karaniwan sa lahat is right-handed. So, ang presentation niya is aphasia. With aphasia. Okay, aphasia. Okay? Pag sa non-dominant naman, okay, is hemi-neglect. Non-dominant hemi-neglect. Okay, hemi-neglect. Nice to know, nice to know. Naalala ko lang dun sa part. Okay? While your PCA, okay, so yan. So, occipital. Ito siya, hindi ko na-edit. Ito. Okay? So, presentation is contralateral hemianopsia with macular sparring. So, parang iba sa it supplies the occipital lobe, di ba? Siya ang nagsusupply. So, nagkakaroon ka ng bilateral vision loss dito. Okay? So, at least man lang yung tatlo na yan. ACE, MCE, and your PCE. Okay? PCA, yan. Yan, no, dito na parts sa left left territory siya. Sa left territory, PCA territory. Okay? So, tawagin natin si Megan Kuntapay. Megan. Yes po, Doc. Okay, so answer mo lang to your ACA. Or number 1. I-match mo lang siya. So match the common clinical stroke syndrome based on the blood vessels involved. O, anong sinabi natin sa ACA? ACA, ano yan? Dito ba yan? Dito ba yan? Dito ba to? Dito ba to? Ano? Dali-dali. ACA. Megan. Nandiyan ba si Megan? Megan. Yes po, Doc. So, anong sagot mo sa ACA? Anong sign and symptoms kaya niya? Contralateral weakness of face and arm, weakness of leg and foot, may bilateral visual loss, may receptive aphasia, ano? Kung nakikinig ka kanina, masasagot mo na to instant. Anyone? Contralateral weakness of leg and foot po ba, Doc? Okay. Bakit po ba, Dok? So, hindi ka sure? Sinabi lang ba sa'yo?
Hindi po, Doc. Sure po ako. Okay. Okay, next. Si Rain Conciso, 2B. Low po. Okay. So, MCA naman, Rain. Yung contralateral weakness of face and arm po. Okay. So, bakit ganyan? So, contralateral weakness of face and arm that is greater than the leg. So, kasi, hindi naman sa pag nagka-stroke ka kasi, hindi na, most of the time, hindi naman ACA lang, MCA, pwede yung mag-overlap, di ba? Pwede yung mag-overlap. Okay? Pwede yung territory niya is your left ACA and NCA territory, pwede. Okay? Depende sa extent niya. Ito, your PCA. PCA is your bilateral visual loss. Your SCA naman, nice to know lang to, sir, cerebellar, hindi cerebellar. Superior cerebellar artery, ito yung ipsilateral naman siya. Limb attack siya and gait attack siya. While your MCA, superior divisions, receptive aphasia or your Broca's aphasia. Anong kwan nito? Anong Rodman? Si Broca? 44 and 44 and 50. 45. 44, 45. 44, 45. While your inferior, MCA inferior division, pag naapektuhan yan, kakaroon ka ng receptive aphasia or your Wernicke's aphasia, which is in the Brodmann, 22, Doc. 22, Doc. or, di ba, nabas ko na sa exam nyo, ay sa quiz nyo, may ibang tawag dyan, your Wernicke's aphasia, di ba? Salad word. Charot. Word salad po. World Hindi Salad. ay na. Ang word salad. Bukas pa tayo magsasalad. Ano? Walay po. Sensory speech. So, sensory speech area, di ba? Nasa association nyo kanina yan. Yun yung Wernicke's aphasia. Di ba? Ano sagot nyo doon? Wernicke. C po Hmm? ata. C C? po ata, Doc. Yes po. Tingnan nga natin. B kaya? Brodmann's area 22, di ba? Kasi yung A is 17. So, B yung sagot doon. Okay, so etong venous drainage, nice to know lang to. Okay, just read this one. So, basta ang kon lang nyo is that all your dural venous sinuses ultimately drain into your internal jugular vein. Lang naman, huwag nyo nang stressin yung sarili nyo dito sa venous drainage. Okay? So, yan. So, di ba, siyempre, venous drainage, so they are best taught as a collecting pools of blood, right? So, which drain the central, the CNS, the face, the scalp, okay? That drains, okay, ultimately drain into your IJV or internal jugular vein. To, dyan siya magde-drain. Siyempre, papunta na yan, saan yan? Papunta siya sa saan kaya? Venus. Siyempre sa Right. Eight. bago sa kwan, bago sa heart. Di ba pupunta muna sa great vessels no yan? So your superior vena cava, di ba? Magde-drain sila lahat dyan. Okay. So your cavernous sinus naman, so yan, yung mga mahihilig magkwan dyan, magkalikot sa ilong.
So your cavernous sinus is the venous dural sinus that lies on the lateral side of the body of the sphenoid bone. So ito yung nose mo. Ang laki ng nose. Basta yan yung nose. Ah, parang represent, ganyan lang din yan. Okay? Ito yung nose. Oh. So they drain through the transverse sinus, internal jugular vein, and your facial vein. Okay? Your cavernous sinus are clinically important. Itandaan that since infections can move from your superficial site, pag nagkaroon ka ng doon sa ilong, maka-pimples, tapos hindi mo natiis, kinalikot mo, so it can spread internally. So such yan, superficial sites, so such as your face, into the cranial cavity. Kasi ang complex nito, dito yung mga your meron pa yung ICA mo dyan, ang daming mga cranial nerves na nakapalibot dyan. Okay? So we have this cavernous sinus thrombosis na tinatawag. Okay? So the result of the infection in the orbit, nasal sinuses, and the superior part of the face. So we have this danger area of the face. So ito yung triangle area that is bounded by the apex opposite the medial angles of the eye and the nose and the base formed by the upper lip drained by the facial vein. So ano ba, bakit ba importante yan? So for example, ito yung danger area of the face. So wag yung masyadong panyan. Magka-pimples kayo or may sugat kayo dyan, pinabayaan, hindi kayo nag-consult sa doktor. Pwede yan magkaroon ng ah, spread ng infections kasi daming connections yan. Okay? Your, yun ba yung facial vein nandyan? Your facial veins make clinically important connections with your cavernous sinus. Okay? Through your superior ophthalmic vein. So, yung ganon. So, bale, pwede niyang pang maapektuhan yung, di ba, yung ICA, yan, to. So, pwede niyang ma-invade sa papunta yan sa brain. So, pwede rin yung mga tawag nito, yung mga cranial nerves nyo. Okay? Nandyan kasi yung cranial nerve 3, ano na yun? Cranial nerve 3, cranial nerve 4, cranial nerve 6, then yung V1, V2 mo. Okay? Or ophthalmic saka maxillary ata na branch ng trigeminal nerve, something like that. For example, pag yan, kinalikot mo tapos, ano yon, may nag-raise ng hand. Dok, Mm. totoo din po ba yung sabi na bawal magtiris ng pimples dyan sa area na yan? Yun na nga, yun yung sinasabi ko. So, be wary to magtiris-tiris ng kwan. So, ako din naman, pag, syempre, mas naapektuhan yung mga mabababa ang immune system. Okay, then, syempre, nandyan kasi yung tinatawag na, yun na nga, yung danger area of the face, kung saan ah, nandyan yung facial veins nyo. So, ang facial veins kasi, okay, may connection siya sa cavernous sinus na pwedeng ma-invade yung mga iba't ibang cranial nerves. Nandiyan din yung ano pa ba, your ICA. Okay? Um, ikaw ba, Kwan? Timo, nagkwan ka na ba? Nagtiris ka na ba dyan? Hindi Ako, naman oo. po. Ako, oo. Pag may mga pimples ako. Ang weird nga, nung nagpipimples ba kayo? Kasi nung undergrad ko, din lang ako nagka-pimples, pero nang nag-med na ako, nag-work na ako ngayon, wala na akong pimples. Clear skin na ba? Pero di ako nagkukan na. Wala akong skincare regimen sa gabi. Cetaphil lang yan. No. So, siyempre, kunyari, nagtiris-tiris ka dyan, tapos, after 1 to 2 days, napansin mo na, may severe headache ka na, okay? Particularly around the eye, may periorbital pressure ka dyan, siguro increase na yung IOP mo, okay? May swelling na and bulging of the eye because of, di ba, siyempre may connection yan sa ophthalmic veins, di ba? Kung saan siya nagde-drain, kung pwedeng ma-invade ng bacteria. Okay? So,
O, tapos nagnanumb na yung face mo, may pain and numbness around the face, okay? Or around the eyes, then your vision starts to deteriorate. So for example, you will have double vision or inability to move the eye, something like that. Eh, I think you need to consult na. Okay? Ang mga Pilipino kasi, pupunta na yun sa ER kung papunta na. Ganun kasi, ba hindi na maaagapan, hindi na kwan. Doc, Mm. Doc, bakit po ba mas masakit pag tinubuan ng pimple dito sa part ng ilong compared sa ibang part ng face po? Oh. Masakit ba? Lahat naman na. Doc, pag sa ilong kasi, Doc, pag ginalaw lang konti, no ko, O masakit. ano ba sabi? Ano ba yung kwan? Ano ba yung representation dun sa kwan? 'Di ba sinabi ko 'yan? Not just the motor but the sensory representation of your different parts of the body to the kwan, the brain, 'di ba? 'Di ba? Yung the face, 'di ba ang lalaki niyon? Saan ba 'yon? Yung little man. Oo, 'di ba? Sinabi ko 'yon. Ba, yung face, 'di ba? Very sensitive 'yan kasi because ano ba 'yun? Wait lang, tingnan natin. Or baka di ko pa siya na kwan. May little man ba? Na-explain ko ba 'yun? Na-explain ko ata 'yun, 'di ba? Si Christian Last kasi hindi topic. nakikinig. Doc, meron, Doc, opo. O yan, 'di ba? O yan, 'di ba? Tignan mo, the face ko. For example, may nasugatan ka sa face, nasugatan ka sa lips, nasugatan ka sa saan pa ba? Yan, sa kamay. So, sabihin niyan, your faces, your lips, 'di ba? Ang lalaki. So, your hands, okay, are more useful in not only useful in your gathering of your information, but uh um that organ has more sensory receptors, okay, okay, to integrate the information to the brain. So, mas sensitive yung mga area na yan. Okay? O, saan na tayo? Okay na tayo? Sa may Okay, let's go na. Okay, let's go now to your brain hemorrhage naman. Okay. So, last topic na siguro. Ay, hindi. May last pa. Your brain hemorrhage. So, tatlo lang din yung tandaan nyo dito. Epidural, subdural, and your subarachnoid. Okay. Your epidural is location accumulation of blood between the skull and dura. So yan, the skull and dura, tandaan na. Skull and dura. So vessel involved is ruptured of your middle meningeal artery. So lumabas to sa boards. Your middle meningeal artery. So and ano yung involved daw na artery sa epidural hematoma? It is your middle meningeal artery. Okay? So ayan, arises. Okay? Kung siyempre, saan ba yan? Lalo pag natamaan yung temporal and parietal fracture and laceration. May fracture or laceration dun sa temporal and parietal region. Okay? Kasi nandyan mostly yung middle meningeal artery and veins. Okay? Your epidural hematoma is one of the important emergencies in trauma. Nagkaroon ako ng isang cases nito bago magpasko. Hindi. November. Hindi, December. December. Kwan lang to. Ang case nito, galing Ballesteros, motor vehicular crash. Okay? Wala nagsarili, nauntog sa pader, then pumunta sa Ballesteros, hindi, sa Ballesteros ata. Something iba. O basta hindi ko na lang ibanggitin kung ano. Baka sa local hospital, then binigyan lang siya syempre may sugat ng ATSTT, then pinauwi, di ba?
Grabe nun, pinauwi siya, hindi man lang siya na-advisean. Siguro binigyan ng ng antibiotics tapos hindi man lang siya rinequestan ng CT scan or rinefer man lang. Di ba? So, nung umuwi daw, yun na, nahilo-hilo, nagsuka 3 times, then bumisita sa amin. Ay, bumisita sa amin. Nag-consult sa ER. By the way, sabi ko, saan ba ako nag-work? I'm a resident physician in Far North Luzon. Nasa surgery department ako. Okay? So, yun, nag-consult siya. Ayun, in-admit namin. So, nung nakita namin yung CT scan niya, so parang ganito. So, yeah, ganyan. Ganyan. O, di ba, puti. Kasi bleeding. Because of, yan, epidural hematoma. May ganyan. So, tandaan nyo yung CT scan appearance niya, biconvex, okay, biconvex lentiform, parang lente, okay, biconvex, and has a well-defined borders that usually respect the cranial suture. So, it does not crosses the suture lines. Okay? So, ano yung symptoms niya? Mga symptoms niya. So, patient with initial unconscious. Yung patient daw, nung pumunta sa local hospital, na daw siya. So, nawalan ng malay. So, from the concussive aspect of the head trauma. So, patients then awakes and has a lucid interval followed by unconsciousness. So, nung in-admit namin, syempre, nung in-admit namin yan, pero transfer rin namin to sa CVMC kasi ang emergency to, ang gagawin nito, i-drill nito yung ulo para evacuate yung hematoma. Okay? Yan, parang they talk lucid interval. Pag sinabing lucid interval, tandaan nyo epidural hematoma na yan. So parang they talk and die. Diba parang, yun, pag nandun siya sa ward, nakahiga, parang unconscious, then uh, gisingin mo, then magsasalita naman, then after nun, parang matutulog ulit, parang gano'n. They talk and die, yung presentation ng epidural. Okay? Between skull and dura, then yung sa CT scan, biconvex in shape, lentiform. While your subdural naman, so ang subdural sa veins to, okay? Sa veins. So accumulation between the the arachnoid and the dura naman. So pansin nyo dito lang siya. Okay? Wait lang, wait lang. May pumapa. So your naririnig ako? Naririnig? Okay ba pa? Okay ba kayo? Yes, Doc. Okay. Konti na lang to, konti na lang. So, yun. So, vessel involved naman, tearing of bridging veins. Okay? Ito lang yung tandaan nyo. Bridging veins ang um, ang apektado sa subdural hematoma. Hematoma. Okay? Kasi veins ang may problema sa subdural hematoma. Sa epidural yung artery, your medial meningeal artery. So, subdural, your bridging veins. So, gradually increasing headache and confusion. Okay?
Ito kasi sa subdural hematoma, napakakuan yan. Dapat kinakategorize mo siya as acute, subacute, and subchronic. Siyempre, alam nyo na kung ano yung interval nun. Okay? Dapat, tana, patient assessment nyo. Okay? So, yung CT scan appearance, recent shape, lunate siya. So, may have less distinct border. Kasi din dito siya. Ganyan lang siya, no? Ito siya. Epidural kasi pag ganun, di ba? Lentiform. Okay? Okay? And does not cross the midline due to the presence of the falx. Okay? So, ayan. So, subdural, epidural. So, epidural, convex, lens shape, middle meningeal artery, lucid interval. Subdural, concave, crescent in shape, bridging veins, and your elderly or your mga alcoholics patients. Yan. Usually, ganyan yan. Mga patient namin dyan na meron akong, share ko lang, meron akong naging patient nung 31. Kasi duty ako nung December 31. So, parang alas 4 ata. So, nahulog lang siya sa kwan, sa kulong-kulong daw. Okay. Then, yun, nakainom, hulog sa kulong-kulong. GCS3 na, nung natanggap ko. Then, in-intubate ko, then, nagganon. Then, wala. Grabe na yung kanya, yung sa, nagkaroon na ng kasi tignan yun dito, may shifting, may midline shift na nangyayari. So, may compression na nangyayari. Diba? So, yan. Na-prognosticate naman. So, after siguro 2 days namatay na siya. Okay? And your subarachnoid hemorrhage is arachnoid, between arachnoid and pia mater. So your vessel involved are the leakage or rupture of your congenital aneurysm of your circle of Willis. So ito yung mga yan. Okay? So yan. Sa CT scan, may hyperattenuation around the circle of Willis. Diba? Dito. Yan, yan. Parang spiders, diba? So ito yung patient na ito yung sinasabi niya, ang sinasabi nila is ito yung pinakamasakit or pinaka-worst na headache sa tanan ng buhay nila. Parang ito yung ganun nila sinasabi. So, severe headache. So, the worst headache pain you've ever had that feels different from other headache. Okay? Okay, syempre, hindi lang din naman headache. Syempre, yung double vision, nausea and vomiting, di ba yung mga symptoms ng mga increase in your IC. Ano pa ba? Mga double vision, okay? Confusion. Okay, let's go to your last topic, your Glasgow Coma. Okay, dapat makinig kayo. Ito na yung hindi ko na ulit itong Glasgow Coma Scale. Okay? So, your Glasgow Coma Scale is the clinical scale used to reliably measure a person's level of consciousness after a brain injury. So, the summation of scores for eyes, motor, and verbal response. Okay? So, what is the minimum score? 3 po. Hmm? Ano? Sorry? 3 po ba, Doc? 3. Very good. 3, ha? 3. Sorry. So, the maximum score is? 15, Doc. Okay. So, ang kwan dyan, ang pag-report mo ng GCS, parang ganito, GCS, what's the GCS of the patient? Sabi ng doctor, GCS 15 po. Hindi ganun. May GCS 15, E5, V4, E4, V5, M6. I-breakdown mo. Ha? Ganyan. So, anong GCS ng patient? Kuhan. GCS 15, GCS 14, E3, V5, M6. Okay. So, si Santiago Fishalin, no? 2A.
Santiago. Yes po, Doc. Okay, standby ka lang dyan ha. Pag sinabi kasing minimum score 3, so ibig sabihin nasa deep coma yung patient ha. Brain dead state si patient. Okay? So 15, syempre fully awake siya. So visually, so can you answer the case? Number 1, patient presented at emergency department due to a case of a motor vehicular crash. Upon assessments, eyes open to painful stimuli, incomprehensible sounds, and flexes to withdraw from pain. So what is the Jesus score of the patient? Ano GCS niya? Upon assessment mo daw, yung eyes niya open to painful stimuli. Okay? Yung verbal niya, incomprehensible yung sound na pinoproduce. Then your motor assessment, flexes to withdraw from pain. So what is the GCS score of the patient? Doc, 8 po. Oh, ano yung breakdown mo? Di ba dapat sinabi ko, di ba dapat may breakdown? GCS 8. Mm. EVM, mas maganda yung EVM na sundin yung EVM. E2, V2, M4 po. E2, V2, M2, M4. Okay. So, kung ikaw yung as an RT, visualin, Po. i-intubate mo ba tong patient? GCS 8. Nasa BLS na kayo No po. Hindi mo pa to i-intubate then. Tama? Opo. Okay. So, balikan kita mamaya. So, tara naman kay Dumawa Warren, 2C. Warren. Mr. Yes, Warren. Okay, so ito naman. So same case, patient presented at emergency department due to case of motor vehicular crash. So upon assessment, eyes open to painful stimuli, incomprehensible sounds, and flexes to withdraw from pain. So what is the severity of his traumatic brain injury? Is it mild, moderate, or severe? mild, Doc. Mild? Bakit mild? Ano ba GCS ni patient? 8, Doc. Oh, GCS 8. So, Severe, mild, severe, Doc. severe, di ba? Yung GCS. Okay. So, severe. So, visualin. Balikan kita. Visualin. Doc. Oh, ano? Intubate mo ba? Hindi. Yes po. Okay, intubate mo. Diba? Basta score niya is 8 less 8 pababa. Severe na yan, di ba? So, intubate mo yan. Basta yung point mo, 8. Tapos GCS 8 pababa. You need to intubate the patient. Okay? Emergency yan. Okay? Mild is 3 to 13 to 15. Moderate, 9 to 12. Then, severe. Anong severe? 8 Visually. below. Oh, Christian.
Anong 8 kwan din niya? po. Anong 8, ano yung kwan niya? Range niya? Christian, Doc, 8 to 3, Doc. 3 to 8. Ayun, Doc, 3 to 8. 3 to 8. Okay. So mild, tandaan nyo mild 13 to 15, moderate 9 to 12, and severe 3 to 8. Okay? Sige. Si Mora Aaron naman. O, Aaron. Andyan ka ba? Okay. So answer mo to. Okay. So a patient presented at emergency department following a motor vehicular crash. His Glasgow Coma scale score was 6. Then level from on the seventh day following admission, the patient responds to eye opening on shoulder tapping. Okay, she was spontaneous purposeful movement. She has spontaneous purposeful movements. Pupils is brisk with good EOMs. Okay, what is her GCS score now? O, ano? Doc, try ko lang po. Sige. E4, V5, Sige. tapos E4, E4, V5. V5, then M4 po. So, No, ano no, yung M6. M6? So, ilan lahat yan? 15 po. 15. Okay. O, Christian daw. Si Christian. Doc, O, Christian. ganun po. E3, E3, V1 po. V1, Tapos M6 po, Doc. M6. So, ilan lahat yan? 10 po. GCS? GCS. 10 po. Okay, okay. Okay, isa pa. Volunteer. Sino? Si Aaron, 15. Si Christian, 10 daw. O. Sino yun? Sino yun? Hindi ko nakita. Sino yun? Grace? Doc, try. Alisa. Mapala? Mapali. Okay. Go. E3 po. E3, M5. E3, V1. V1. M5, Doc. So, ilan lahat yan? 9 po. O, isa pa. Any volunteers? Dapat nagvo-volunteer kayo para masasa kayo. Hindi kayo papagraduating or papadala sa internship na nasa isang sulok lang kayo or nasa isang kwan lang kayo na kwan. Dapat matutunan nyo lahat ng mga to. Megan. Doc, E4, V1, E4, V1, E4, V1, tapos M5 po. M5.
Okay. So, ano yan? 10 po, Doc. Ilan? 10 lang din. 10 lang din. Okay. So, at this juncture, wala talaga. Walang nakakuha. Sorry. Bakit? Hindi nyo, bakit? So, i-digest natin yung, si Buado, Desmarie. So, Miss Desmarie. Sir, try po. Sige, sige. E4 V1 at M6 po. E4, V1, M6. So, ilan yan? 6, 7, 11. 11. Okay? Wrong. So, meron pa? Or ako na? Last na to. Si Jonathan Maggay. Jonathan. Doc, dyan po. John Anton Maggay. Doc, E3, E3, V4, V4. and M6 po. So, 13. Okay, wrong. Okay, so pag ganito kasi, di ba? At ER level 6 siya, in-intubate mo siya. Okay? So at the 7th day, syempre naka-intubate pa si patient. So bakit merong score ang verbal nyo? Naririnig nyo siya? Bakit pag naka-intubate ba ang patient, naririnig ba ang patient? Di ba wala akong marinig dapat kung may marinig ka sa patient na intubated, naka-out ang ET tube pag ganun. Kahit anong salita ng patient, okay? O kahit anong salita niya, hindi mo man maririnig. So, hindi mo maa-assess ang verbal response niya. Tama? Tama? Yes, Doc. Yes So, po. ano? Okay. So, we have this GCS scoring for intubated patient. Okay? So, meron tayong DVS or your derived verbal response na tinatawag. So, the formula to get the GCS in patients is intubated or unable to verbalize. So ito lang, so ganoon lang din, plus mo lang din yung eye movement plus your derived verbal response, merong formula dyan, plus your motor. Kasi sa intubated patient, yung eye movement saka motor lang yung ma-assess mo, tama? Ba't hindi ko lang nakaisip nun? Ay, nako. So, to make it simple, motor times mo sa 0.5 plus your eye opening times mo sa 0.4. So, balik tayo sa case. So, ano yung niya? Yung eye movement niya saka motor niya. Respond to eye opening on shoulder tapping. E3, Doc. E3? Ba't E3? E4 po, Doc. E4. Guys, okay, manghula-hula. Eye open, Doc. ano nyo dapat yung mga response nyo, di ba 4 is spontaneous, kahit hindi mo pa, ang sinabi dyan, spontaneous, sinabi ba dyan na spontaneous eye opening? Di ba hindi? Nagre-respond daw yung eyes niya, nag-open eyes daw siya upon shoulder tapping. So there is, Doc, excuse me po. Doc, yung case po natin kanina is on the 7th day po. Ay, sorry. Hindi, nakuhan ko lang yan. Hindi ko na-edit yan. 7th yan. Pupunta tayo dito. So, ito, echo. Yan. So ano? Doc, E2 try po, lang E2 po.
E2, di ba to pain eh? Ikaw ba naman tapik-tapikin? Siyempre mag-open talaga yung eyes mo, di ba? Siyempre, pag it's spontaneous yung yung eye opening si patient, so dapat nakalagay na dyan na spontaneous eye opening pa, di ba? So, E2, then yung verbal. 1. Ay, 1 po, verbal, Doc. sorry. Motor pala. Kasi walang i-compute natin yung derived verbal response, di ba? So, yung motor niya, ano, spontaneous purposeful movement. Oh, hindi yung mga nakasulat, huwag niyo expect guys na yung mga nakasulat na mga dun sa isa yung dun sa Glasgow comma, yung for example, inappropriate words, inappropriate sound, ganun lang din nila i-explain ay ilagay sa cases, hindi. So ano? 4 po. po ba? Hmm? 5 po. Five moves to localize pain. Bakit? 4 po. Ano ba yan? Tinapik-tapik mo ba yan para gumalaw? Para 5? Or 4? Bakit? Kwan mo ba yan? Hindi rin. 4 is, ano ba yung 4? Flex o to withdraw from pain. So parang nagbigay ka ng stimulus sa patient para siguro kinudot mo. O hindi ganun. Wala. Spontaneous daw eh. 6 po, Doc. 6, di ba? Ay, apo. O, can you compute for the derived verbal response, Garod? Hmm. O, ilan? 8.2 po, Doc. 3.8 po, Doc. Ha? 3.8, di ba? 3.8 po. Okay. 3.8. So, ilan lahat yung GCS score ni patient ngayon on the 7th day with a derived motor verbal response of 3.8. So, ilan lahat? 11.8 po. 11.8. Oh, hindi walang ganun. 11, pwedeng mong sabihin GCS 11 to 12. Okay. So, yan yung sagot. GCS 11 to 12. Okay? So, pwede na siyang ano tawag doon? Yung tatanggalin mo na sa sabit. Pero hindi naman ko na, hindi, X. extubate? Hindi. Oh, hindi. Bago mo talaga totally na i-extubate si patient, may ginagawa ka pa. Ginagawa nyo to. Ginagawa natin to. Yung winning. Weaning, di ba? Weaning, di ba? Yung ilalagay natin si patient tinatanggal natin sa vent, then tinalagay, tawag nito, inuhook natin siya sa large volume nebulizer, isang corrugated tube sa tipis, di ba? Kung kaya niya ng walang oxygen support na. Okay. So, Holy Week yun na ngayon. Okay. So, any question? Yung exam nyo sa FRT, yung quiz nyo sa FRT, sa kwan na ibibigay daw sa April 3 ata or 2? 2, alam ko. Okay?
So, sige na. May pasok ba kayo bukas? Yes. May Anong quiz nyo? Patient assessment po. With Doc RC. Mm. So, yun na lang yung last nyo. May FRT pa po yung 2A po. FRT 2A. Okay. Parang may activity ata kayo. Parang sinend sa GC namin. May, ano ba yun? Quiz bee ba yun? Ay, sa third year po yung document. Sa third year. Ay, kala ko, pati kayo. Sige na, documentation na, Angelo, para makatulog na kayo. Parang masisira ko yung body clock mo.